Para sa inyo, sinong mas may kasalanan? Yung nagkulang o yung bumitaw? Siguro both. Pwedeng may kasalanan yung nagkulang kasi hindi din naman bibitaw yung isang tao kung wala kang kakulangan. Kumbaga, yung bumitaw, iniwan ka sa ere kasi may pagkukulang ka eh. Pero kung nagkulang ka, ewan ko, naguluhan ako bigla pero parang feeling ko both parties merong mali. Para sa akin, ang may kasalanan talaga is yung bumitaw. Kasi paano nyo mapag-uusapan yung kulang kung wala na kayong dalawa? Paano mapupunan yung pagkukulang kung bumitaw ka na? Kasi pwede namang pag-usapan, pwede nyong sabihin sa isa't isa kung ano ba yung problema para maayos yun ng agaran. Hindi yung bibitaw ka kasi nagkulang yung partner mo. Kasalanan yun, mali yun, di ba? Ako, I stand with Jonel. Ang may kasalanan yung bumitaw. Ang tanga lang kasing isipin. Pag may kulang sa ibang tao, hahanapin mo sa iba. Kapag nag-commit ka sa isang relationship, dapat alam mo na may responsibilidad ko dun sa tao. So, kapag nagkulang ba yung ingredients ng spaghetti, sa pansit mo hahanapin. So, dapat kung ano yung kulang sa spaghetti, alamin mo kung ano yung kulang, tapos sabihin mo sa spaghetti na kulang siya. So, ngayon, yung tao na yun, hindi ako naniniwala na hindi niya alam na may kulang siya. You have to communicate. Kasi nga, again, kaya nga kayo partners para punuin nyo yung kulang ng isa't isa. At hindi ako naniniwala na isang tao lang yung kulang. Again, sabi ko nga, lahat tayong human beings, we are all broken pieces. So, one way or another, meron tayong mga kakulangan sa isa't isa at kailangan nating i-acknowledge yun. Ngayon, we have to be open-minded na lang din para sa mga nasasabihan na may kulang. We have to be open-minded na lang din na hindi rin naman kasi talaga lahat magagawa natin. Kahit gaano pa natin isipin na ina-exert ko na lahat ng effort ko, meron pa rin magmimintes. At dahil tao lang din tayo, we're all just human beings. At hindi natin kasalanan yun kung meron man, if ever. Ako yung bumitaw din. Kasi, for example, pag bumitaw ka tapos hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit ka bumitaw. Anong gagawin ko? Ano kung magiging better? Kung bumitaw ka lang hindi ko alam yung dahilan. Hindi yung porket na feel mo na nagkukulang siya, bibitawan mo na siya. Paano nga naman mag-work kung bibitaw ka lang agad bigla, di ba? Kung gusto mo mag-work yung relationship yung dalawa, kapag nakita mong nagkukulang tong isa, sabihin mo sa kanya na nagkukulang siya para mapag-usapan niya maayos nyo. Hindi yung bibitaw ka na lang. Sa akin, hindi ko masisisi yung nagkulang. Sisisihin natin yung hindi na kontento. Kasi yung salitang nagkulang or kulang, sabi nga ni Vice Ganda, is subjective yan. Maaaring sa'yo kulang, pero sa kanya, sapat na. Hindi ka lang talaga na kontento. Diba? May nabasa din kasi ako nung kailan. Sabi niya, binigyan kita ng 5, tapos binigyan ka nung isa ng 10. Pinili mo yung 10 kasi mas malaki yung binigay niya. Na hindi mo alam, ang meron na lang ako 5 piso, siya 20 pa. So, etong isa, binigay niya na lahat doon. Binigay niya na lahat. Etong isa naman, hindi pa. Mayroon pa kasi sobra marami siya. pa. Oo. So, Okay. ganun. So, ang ganda lang nun, tumatak yun sa akin kasi parang, again, yun nga, subjective nga kasi siya. Baka lang hindi ka nga nakontento kung ano yung kaya niya ibigay. Dahil yun na yun. Yun, nasagad niya na yun, kumbaga. Siguro advice ko na lang dun sa mga taong bumibitaw. Siguro hanggat kayang ilaban niyo yung tao. Kasi malay niyo sila na yung taong hindi niyo na kayang hanapin sa susunod na magmamahal kayo. Ang hirap kayang maghanap ng taong genuine. Basta, kung kaya niyong ilaban, kung sa tingin niyo hindi naman sobrang pagkukulang ng taong yon, ilaban niyo, pag-usapan niyo. Sabihin mo sa kanya lahat yung napipil niyo, mag-usap kayo, magkaroon kayo ng good communication.